Nagkakagulo na naman dahil sa mga piratang Somali sa sungay ng Afrika. Mahigpit na binabantayan ng Egypt ang kanilang oil tanker na dinukot mula sa karagatan ng Yemen at dinala sa Somalia, sakay ang mga Egyptian na marinero. Bukod sa issue ng piracy, mas malaking tanong ang lumilitaw para sa reyon. Kung hindi masiguro ng Mogadishu ang seguridad sa dagat, titingin na ba sa Somaliland bilang mas mapagkakatiwalaang katu ang mas maraming bansa sa Red Sea Corridor? Kasama natin ngayon si Salma Sheikh, punong patnugot ng Somaliland Review Magazine mula sa Somaliland para pag-usapan ito. Ngayon, Salma, hindi kailanman nagkaroon ng kontrol ang Somalia sa panloob na seguridad. Pero anong mga kakayahan ang mayroon ang Somaliland na nagpapakaiba dito, lalo na pagdating sa paglaban sa mga banta ng piracy? Oh, hi! Kumusta? Salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong channel. Para lang bigyan kayo ng kaunting background tungkol sa mga nangyayari mula pa noong 2010 sa karagatan ng Somalia, mahigit 110 na barko ang matagumpay na na-hijack. Daan-daan pa ang inatake o tinangkang i-hijack sa karagatan ng Somalia. At mukhang, alam yon, ang international na komunidad ay nakagawa na ng iba't ibang ulat na nagpapatunay na ang karagatan ng Somalia ay naging mas mapanganib para sa mga internasyonal na kumpanya ng pagpapadala. Bilyon-bilyong dolyar ang ginastos para siguraduhin ang kaligtasan ng mga karagatan at pati na rin sa pagbabayad ng pantubos para sa mga pirata sa Somalia upang palayain ang mga bihag. At gusto ko lang sabihin na sa lahat ng mga yon, walang naganap na piracy sa Somaliland. Wala sa mga insidenteng yon ang nangyari sa karagatan ng Republika ng Somaliland at walang mangyayari sa ating karagatan. Dahil pareho ng gobyerno at ng mga tao ng Somaliland ay pinahahalagahan ang kapayapaan at seguridad. Tinityak namin na ligtas at protektado ang aming karagatan para sa aming mga barkong pumapasok sa daungan ng Berbera at para rin sa mga barkong dumadaan dito. May sapat ba tayong kakayahan para protektahan ang ating mga karagatan? Sa ngayon, oo, pero tumataas na, dumadami na ang mga insidente ng piracy. Tumataas ang banta sa Gulf of Aden. Kaya naman, maaring may kakayahan ang Somaliland o kaya nilang protektahan ang kanilang katubigan, pero kailangan pa rin namin ang tulong at suporta ng pandaigdigang komunidad. Anong suporta ang tinutukoy natin dito? Israel at Taiwan lang ang formal na kumilala sa Somaliland. Nagkataon ding malaki ang industriya nila ng armas. Humihingi ba ng tulong ang Somaliland sa kanila para maibalik ang seguridad sa reyon? Ang Somaliland ay isang batang bansa. Kami ay 34 na taong gulang pa lamang. Ibig sabihin sa loob ng 34 na taon na ito, ay nagawa namin magtatag ng mga institusyong pinansyal. Nagawa naming magtatag ng iba't ibang sangay. At ang aming seguridad, ang aming mga hukbong dagat ay isa sa mga pinakamahusay ayon sa iba. Malinaw na kung ano ang nangyayari sa reyon. Dahil silang nagtiyak na ang katubigan ng Somaliland ay protektado at ligtas para makadaan ang mga barko ng pandaigdigang kalakalan. Kaya kailangan talaga namin ng suporta sa pagbibigay ng mas maraming pagsasanay. Ibigay ang mga kagamitan at pasilidad na kailangan ng ating mga kwersang pandagat para madoble ang kanilang kakayahan. Para lalo pang mapalakas ang kanilang pagsisikap na protektahan ang karagatan. Sa tingin mo, may iba pa bang bansang lalapit sa Somaliland bilang maasahang katuwang sa seguridad sa Horn of Africa? O kulang pa rin ba ang Somaliland sa ilan sa mga kakayahang ito at kailangan pa ng pagsasanay na binanggit mo upang labanan ang mga banta bago sila lapitan ng ibang mga bansa para sa suporta? Ang nakakalungkot o nakakahiya talaga ay gumastos ang internasyonal na komunidad ng malaking pondo sa Somalia para protektahan ang mga katubigan at lupa nito. At malinaw na ang Somalia o ang administrasyon ng Mogadishu ay nagiging kampante sa mga panganib o banta na nangyayari sa sarili nitong katubigan at lupa.
Kaya nagawang protektahan ng Somaliland ang mga katubigan nito, pati na rin ang seguridad at kapayapaan sa loob ng bansa, kahit walang suporta mula sa internasyonal na komunidad. Kaya kapag sinasabi naming interesado kami or gusto naming makipagtulungan sa mundo, lalo na sa mga bansang kapareho namin ng pinahahalagahan na siyang kapayapaan at seguridad ng reyon. Bukas kami sa pakikipagtulungan sa kanila sa anumang paraan at sa lahat ng larangan. At sa anumang paraang kaya naming tiyakin ang kanilang kapayapaan at seguridad sa rehiyong ito. Oo, mahalaga talaga ang mga pagpapahalaga sa rehiyon. Salma Sheikh, salamat sa pagsama sa I24 News English na yon. Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin. Salamat.